Siyam ang patay sa sunod-sunod na pagsabog ng 5,000 pager sa Lebanon. Alegasyon ng dalawang source ng Reuters, Israeli spy agency, ang nagtanim ng pampasabog sa production level pa lamang. Kung posible yan sa Pilipinas, sa pagtutok ni Mariz Umali. Ginulat ng pagsabog na yan ang mga mamimili sa isang supermarket sa Beirut, Lebanon. Ang narinig na pagsabog nagmula umano sa bulsa o bag ng isang lalaki. Batay sa investigasyon, ang sumabog ay mga pager o wireless communication devices gamit ng grupong Hezbollah na kayang makatanggap ng text pero hindi nakakagawa ng phone call. Pero hindi yan nag-iisa dahil isang oras na sunod-sunod ang pagsabog ng 5,000 pager sa iba-ibang lugar sa Lebanon. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, hindi bababa sa siyam ang nasawi habang halos 3,000 naman ang sugatan. 2 sa napatay ay miyembro ng Hezbollah. Dahil sa pagsabog, kinwestiyon ngayon ang Taiwanese manufacturer ng mga sumabog na pager. Itinanggi ng founder nito ang pagkakasangkot dahil gawang Europa umano ang mga pager na may rights lang sa kanilang brand. Sabi ng dalawang source ng Reuters, kabilang ang isang senior Lebanese security official, Mossad spy agency ng Israel ang nagtanim ng pampasabog sa mga pager sa production level. Pagers ang ginagamit ng mga Hezbollah fighter para makaiwas sa location tracking ng Israel ayon sa mga source. Kinondena ni Lebanese Information Minister Ziad Makari ang pagsabog at sinabing pananagutin ang Israel. Sa ngayon wala pang pahayag ang Israeli military sa pagkakadawit sa insidente. Sabay ring nilinaw ng Amerika na wala silang kinalaman sa nangyaring pagsabog sa Lebanon. To my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. Again, it's something that we're monitoring. Sa Pilipinas, maliit umano ang tsansang mangyari ito ayon sa Department of Information and Communications Technology. We are not at war, not like Israel, who's currently at war with the Hamas, with Hezbollah, with Iran. Ang pinakamalapit na raw dyan ay ang mga cellphone na ginagawang improvised explosive device na ginamit ng ilang terorista sa pagpapasabog sa Mindanao. Hindi yan working o gumaganang cellphone, gaya ng sumabog sa Lebanon na mga pager na nagagamit talaga kaya hindi inakalang may pampasabog. Gayunpaman, hindi pa rin daw tayo dapat magpakakampante. Pag pumasok kayo sa mga airports, always dadaan tayo ng mga security measures. Kung may makita kayong mga bagahe na nakatambak lang sa tabi, tatawagin niyo yung mga security officers. Lalo pa raw ina-equip ng pamahalaan ng ating mga tech personnel ng kinakailangan skill sets para maabata ng anumang banta sa pamamagitan ng training at pagbibigay ng kinakailangang tools. Ang problema, napakaliit lang daw ng pondong nakalaan dito, bagay na pilit nilang ginagawan ng paraan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Nagpulong na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa napipintong December 31 deadline ng pagpapasara sa mga POGO. Ang mga tinalakay sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Okay naman, dapat kasi mag-regular meeting talaga lahat ng stakeholders dito sa closure ng POGO, no? Lalo na may mga empleyado yan na may hawak na aliens permit to work here in the Philippines. Meron din tayong mga immigration issues that we have. Kabilang ang gagawin sa mga dayuhang empleyado sa mga pinag-usapan sa pulong para sa pagsasara ng mga POGO na dapat ay hanggang December 31 na lang. They have to voluntarily leave, or if they will not voluntarily leave, they will be summarily deported. So yung mga summary deportation, yan yung may mga blacklist na po automatic yan. Pero hinihintay pa rin ang executive order para malaman kung ano ang kasama at hindi kasama sa POGO ban. Ilalabas na yan pero habang wala pa, minamanmanan na ang mga POGO'ng palipat-lipat umano ng lugar. Sinusundan naman po yun ng lahat ng law enforcement. And if we're able to track them down, we will deport them. Kaugnay naman ni Go Huaping alias Alice Go na iniuugnay sa POGO, umaasa ang DOJ na maglabas na ang Pasig RTC ng warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking na isang non-bailable case. Mahalaga yan dahil nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyong may kaugnayan kay Go. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po, no, ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. Of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Kasunod ng Senate hearing ay balak ng magpiyansa ng kampo ni Go. Sino gustong
taong makulong sa Pasay City Jail. Wala ka namang conviction. Samantala dito sa facility ng police, yung safety niya is of private consideration. Minaliit naman ng mga abogado ni Go ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan kaugnay ng pagpapanotaryo umano ng counter affidavit ni Go kahit hindi personal na pinanumpaan. Kung papailan mo ng kaso, lalo na kung isang abogado na ginagawa yung trabaho niya, wala ka namang ebidensya, speculations lang, mahirapan yun. Kasi meron din pwede din kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Sa pagsusuri ng NBI, lumalabas na hindi tugma ang pirma ni Alice Go sa counter affidavit na may petsang August 14 na may notaryo ni Attorney Galicia kumpara sa ibang opisyal na dokumento. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Go nang sabihin niyang pinirmahan niya ang huling pahina bago siya umalis noong July. Siniguro naman ni Attorney Stephen David na pagdating sa korte, magsasalita si Go. Sa court kasi, hindi pwede sabihin ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi niya sasabihin na, hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Samantala, walang Alice Guo o kanyang mga abogado na humarap sa unang pagdinig ng cancellation ng birth certificate ng dating mayor sa Tarlac RTC Branch 111. Hiniling yan ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Solicitor General dahil nairehistro umano ng hindi alinsunod sa tinakda ng batas. Nauna nang naghain ng kanilang entry of appearance sa mga abogado ni Go at motion for extension ng 30 days para maghain ng kanilang sagot sa petisyon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Sa mahal ng bilihin, tila nakokompromiso na umano ng ilan ang kanilang kalusugan. Kung gamot ang usapan, epektibo naman ang mas murang generic pati herbal medicines ayon mismo sa Department of Health. Nakatutok si Oscar Oida. Sa hina raw ng kita ngayon ng kanyang maliit na karinderya, maswerte na si Aling Bebian kung makapag-uwi siya ng 500 piso sa buong araw na pagtitinda. Halagang pilit daw niyang pinagkakasya sa pang-araw-araw na gastusin. Ang madalas daw nakokompromiso, mga pangailangan pang medikal. Nangungupahan ka, babay ka sa tubig, ilaw, bahay, may pinag-aaral ka, pabaon, plus yung gamot mo pa. Buti nilang anya, may mga generic na gamot para sa kanyang maintenance. Malaking tulong yung generic. Kung sa branded kasi, ang parang times 2. Si Aling Estrella naman, matagal na daw umaasa sa herbal, lalo na tuwing magkakasakit ang mga apo. Mas sila hiyang sa oregano kaysa ibang mga gamot Ayon sa DOH, maaasahan talaga ang mga generic na gamot, maging ang ilang tradisyonal at herbal medicines. Ngayong ipinagdiriwang Generics Awareness Month, pinangunahan ng DOH at Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ang Traditional Care and Generics Medicine Expo. Kailangan nating talagang i-promote na these are as cost-effective and as quality as the branded ones. Dapat walang ipangamba ang ating mga kababayan dyan kasi this went through the regulatory processes at talagang we've proven that these are, as I've said, they have the same quality as branded ones. Makikita natin ngayon na yung current survey talaga na 7 out of 10 Filipinos ngayon, naniniwala na sila sa generics na ito ay mabisa at affordable. Ibinibida rin sa event na ito ang iba't ibang herbal o natural na gamot at traditional care. Gusto ko lang ipaliwanag na lahat po ng herbal medicines, herbal products, especially yung sa pitak, ito po ay sumailalim sa isang masusing pagsusuri sa research. So we have partnered with distinct mga universities and other research facilities like UP, Ateneo, at ito po ay nakapasa. Paalala lang ng DOH sa paggamit ng anumang produktong pangkalusugan, dapat laging tiyaking ligtas at di peke ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sumalang na rin sa pagdinig sa Senado ang hiling na pondo ng Korte Suprema para sa susunod na taon. Dito ipinagbalaki ang mga bagong rules at paggamit ng artificial intelligence para pabilisin ang pagulong ng mga kaso. Nakatutok si Mav Gonzalez.
mga naiipong preso o kaya yung mga biktimang inip na sa hustisya. Nababawasan na raw yan dahil sa mas mabilis umanong paggulong ng mga kaso dahil sa bagong rules ng mga korte at paggamit ng artificial intelligence o AI. Pagmamalaki nga ng Supreme Court sa pagdinig ng Senado sa hiling nilang 2025 budget, mas marami na ang nadidispose na kaso kumpara sa mga isinasampa. Halimbawa, changes in our rules with respect to, for example, the rules on civil procedure, Your Honor. There are already timelines with respect to the submission of pleadings, Your Honor, and likewise, the necessity to include already all evidence in the filing of civil cases, among others. Ganito na rin ang rules ng korte para sa mga kasong kriminal tulad ng drug cases, kung saan pwede na ang plea bargaining para madaling ma-dispose. Ang AI naman, ginagamit na sa research pati sa paggawa ng draft decisions. Eventually, our justices would be able to monitor the progress of their cases so that aging cases can be given a priority as well, Your Honor. Developing already voice-to-text transcription. In other words, while the testimony is being given, it's already being recorded and transcribed, Your Honor. Next target nila ay isama pati local languages tulad ng Ilocano para otomatikong translated at hindi na rin mano-mano pang ititipa. Pero paalala ng komite. Of course, we won't rely too much on AI, but it can give an option just to counter-check also the human side of the decision because we might have forgotten something. There are some decisions which should not be left to the control of the AI because the court is not only a court of law, but we are also a courts of equity. There is some humanity involved in the disposition of cases. Napatunayan ding hindi lahat kaya ng AI. In the previous bar exam, there were some insinuations that the AI will do the correction of the booklets, but that is totally false. In fact, now I am the bar chair for 2024. Indeed, there were some questions that were referred to the AI, and I reviewed over it. They are not exactly correct. So that means the human mind is still better. Para sa 2025, mahigit 84 billion pesos ang hinihinging pondo ng hudikatura. Kasama rito ang budget para maipagpatuloy ang online hearings. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Binigyan ng 5 araw na palugit ng MMDA ang ilang sinitang negosyo na nakahambalang sa mga bangketa. May ilan namang mga sasakyang hinila dahil po sa illegal parking. Nakatutok si Bernadette Reyes. Extension nyo. Kasi para patas po sa lahat. Bigyan ko po kayo ng 1 linggo, ha? Pag bumalik po kami po magtatanggal, ha? Babalayan ng MMDA Special Operations Strike Force sa mga negosyong sumasakop na sa bangketa ng Leverisa Street sa Maynila at Pasay. May extension ng sari-sari store at merong notary, ID picture at photocopying services na nasa tapat na mismo ng pedestrian lane. Nakapaskil na sa mga pader ang coordination letter mula sa MMDA patungkol sa reklamong kanilang natanggap mula sa Presidential Action Center kaugnay ng mga obstruction dito sa Leverisa Street. Pero nang puntahan ito ng MMDA Special Operations Group ngayong araw, marami pa rin silang inabutan ng mga illegally parked na mga sasakyan at mga obstruction sa kalsada. Patigasan ng ulo kaya wala ho kami nagawa eh. Kumbaga pakiusapan na lang po yung nangyari kanina eh. We gave them at least 5 days. Dahil once na bumalik po tayo, we have no choice but to start confiscation. Tinikita naman ng mga jeepney driver na naghihintay ng mga pasahero sa tapat ng no parking sign sa FB Harrison sa Pasay. Tino pati mga pribadong sasakyang iligal na nakaparada sa bangketa. Wala po maparada, dito lang. Kaya ano po? Kaya dito lang po sa gilid. Kanya-kanyang ligpit naman ng mga negosyo. Sabi nyo nga po, madami ng huli. Bakit po patuloy pa rin? Ay, wala akong mapagkukunan na hanap buhay. Dito lang kami umaasa eh. Opo, kaya? Kaya, tsaga-tsaga lang po. May mga nakaparada ring sasakyan sa gilid ng Chino Rosas Avenue Extension sa Makati. May nagnenegosyo tulad ng pares at mami na minsan na raw nahuli ng MMDA. Naghahanap buhay po kami kasi kailangan po magbayaran po yung mga utang, tapos yung mga nag-aaral po na college po. Mahigpit na pinagbabawal po ang pagparada sa curb. Dahil unang-una, napakadelikado po ito. This is a blind spot. We have to be consistent with everything that we are doing. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Cat's Eye meets the Madlang Kapuso sa It's Showtime ngayong araw. 3,
What's up, mga Pilipino? Full of energy ang girls sa kanilang pagbisita sa noontime show. Ang madlang kapuso, nakitouch din. G din silang nakipagbiruan sa It's Showtime fans. At very grateful daw ang Cat's Eye sa ever-flowing love and support ng kanilang Pinoy fans. Dinagsa rin ang Manila Fan Showcase nila ngayong gabi sa Taguig. Samantala, hindi lang productive but masaya pa ang Sparkle Caravan na naganap sa San Sebastian sa tulong ng Shining Inheritance Stars na nakibahagi sa event. Very grateful din sila sa good reviews na natanggap para sa show. Makichika kay Lars Santiago. Energized ang mga estudyante ng San Sebastian College sa pag-welcome nila sa Sparkle Stars sa idinaos na Sparkle Caravan. Nag-perform at nakibonding ang 5 sa mga bituin ng hit afternoon prime series na Shining Inheritance na sina Kate Valdez, Michael Sager, Dave Bornea, Mitzi Joss, at Seb Pajarillo. Pag makulit yung crowd, nag-enjoy sila kasi for me, mas lalo ako nag-enjoy. And kanina, they were really game na game. So parang ramdam ko nga na barkada lang din ako na nakikitropa sa kanila. Parang feeling ko, isa din ako sa mga students din eh. Kasi hindi naman kami magkalayo ng height din eh. Nagsilbi namang judge si Kate sa mga estudyanteng nag-audition na gustong maging bahagi ng Sparkle. Ang advice ni Kate sa kanila, huwag mawawala yung pagiging authentic nila sa sarili nila. Just be themselves, just enjoy, and kung ano ginagawa nila, na siguraduhin nila na gusto nila yon and pursue nila, galingan lang nila all the time. Ano kayong ibang ginawa? Sobrang pasalamat naman ng Shining Inheritance Stars sa malaking tagumpay ng series mula sa pilot episode nito at sa mga kasalukuyang ipinapalabas na episode. We're so grateful and happy ngayon yung magandang feedback from them. May mga reviews pa ako nakita, tinatag nila ako, and maganda yung rating namin. Kaya I'm so happy. For me, it's a big blessing lang talaga po, and excited ako for the viewers and for us because the story is about to unfold na mas dapat abangan nyo pa kasi promise talagang pasabog yung mga upcoming scenes. Kikita na ba si Nono? Sorry, wag natin na pag-usapan, baka magalit na naman sa akin to dito. Ito kasi dahil kay Archie na wala yung kapatid ko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, naku, ayan na. 98 days na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.